are going to understand that the man that God had created had fallen into sin. Ang tao na nilikha ng ating Panginoon ay nagkasala sa ating Diyos. Sa umaga pong ito, we are going to share the topic, Understanding the Sin of Adam and Eve. Ito pong uunawain po natin sa tulong ng ating Panginoon ang kasalanan ni Adan at saka ni Eva, mga kapatid. If you have your Bibles, please open with me to the book of Genesis chapter 2, 16 to 17. Genesis chapter 2, verses 16 to 17. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon in the book of Genesis chapter 2, verses 16 to 17, the Bible says, "And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die." Genesis chapter 3, verse 6. Genesis chapter 3, verse 6. And then later on, babalikan po natin yung mga preceding verses. Genesis chapter 3, verse 6, the Bible says, "So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband, who was with her, and ate." Understanding the sin of Adam and Eve. First, their beginning. As we have said before, the beginning of Adam and Eve was a glorious beginning. They were created according to the image and likeness of God. And being created and given such character according to the likeness of the Lord, they were given the ability to live and to walk according to the righteousness of God. Binigyan po sila ng ating Panginoon ng kaluluwa na buhay. Ang sabi po ng salita ng Diyos, huminga ng hinga ng buhay ang Diyos kay Adan, at siya po ay naging isang kaluluwang may buhay. At sa pamamagitan po ng buhay sa kanyang kaluluwa, ay kanya pong ikinabuhay ang kalooban ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos. Si Adan, nung siya po ay nilikha ng Panginoon, mga kapatid, siya po ay lumalakad ng lubusan sa kalooban ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At dito po, binigyan po sila ng pagsubok ng ating Diyos. Now we come to their test. Ang sabi ng ating Panginoon, sa lahat ng mga punong kahoy ay makakakain sila, ngunit sa isang punong kahoy lamang, sila hindi maaaring kumain. Ito po ay pagsubok na binigay ng ating Panginoon sa tao, kay Adan at saka kay Eva. They were given a mind and a heart that is capable of choosing. Sila po ay binigyan ng pagkataong loob na meron pong abilidad na pumili. Meron po silang abilidad na magdesisyon. At tunay na nasa responsibilidad ni Adan at saka ni Eva kung ano ang kanilang pipiliin. Kung susundin ba nila ang Diyos o kanilang susuwayin ang ating pong Panginoon. At makita po natin ito pong pagsubok ng ating Panginoon kay Adan at kay Eva, na hindi po sila pwedeng kumain mula po doon sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Ito ay patungkol mismo sa lakad ng kanilang buhay. Alam po ninyo mga kapatid, ang Diyos lamang ang mayroong karapatang magtakda ng kanyang sariling standard of good and evil. Only God. Hallelujah. Because He is the sovereign God. He is the creator of everything. He controls everything. He sustains everything. Hallelujah. He is holy and He is righteous. And man is but a creature. Kaya po ang ating Diyos, siya lamang po ang mayroong pong authority, full authority, para mag-set ng standard kung ano talaga ang masama at ang mabuti.
At ang tao ay kanyang nilikha upang ang tao ay gamitin ang kanyang kalooban upang magpasakop doon sa standard ng Diyos. Kung ano ang masama at mabuti sa mata ng ating Panginoon. Kaya binilinan o inutusan ng ating Panginoon na si Adan ay hindi maaaring kumain doon sa punong kahoy na may bunga ng karunungan ng masama at mabuti, ay hindi dahil yung bunga nun ay nakalalason. There is nothing bad about the tree, my brothers and sisters. Ang masama dito ay kapag si Adan ay kumain dun sa puno na yon, ang ibig sabihin nun, pinili ni Adan na talikuran ang salita ng Diyos. Pinili ni Adan na talikuran ang pamantayan ng Diyos. Pinili ni Adan na magrebelde laban doon sa kagustuhan ng Panginoon, doon sa authority ng Diyos na siya lang ang dapat nagseset ng standard of good and evil. Ang pagkain ni Adan doon sa bunga na yon na ipinagbawal ng Panginoon ay nangangahulugang pinili ni Adan na siya mismo ang magseset ng sarili niyang standard of good and evil. Hindi siya mabubuhay sang-ayon sa standard of good and evil ng Diyos. Magtatalaga siya ng kanyang sariling set of standard kung ano ang evil at ano ang good sang-ayon sa kanyang paningin. Hindi na siya mabubuhay sang-ayon sa paningin ng Diyos, kundi sang-ayon sa kanyang sariling nakikita kung ano ang mabuti at ang masama. Do we understand that? That is the very nature of their test. So, makikita po natin, doon po sa Garden of Eden, ay kumikilos ang kaaway. Mga kapatid, sapagkat si Satanas ay tunay nang nagkasala laban sa ating Panginoon. At ang sabi po ng salita ng Diyos ay gumamit po siya ng isang instrumento upang ang instrumento na ito ay kanyang maging representative sa tao. At doon niya ngayon padadaanin ang kanyang tukso, yung temptation. At ang kanyang instrumento ay walang iba kundi ang serpent. Kapatid. So dito ay makikita natin, puntahan na agad natin yung temptation ng kaaway kay Eva. Sapagkat dito sa Genesis chapter 3, ang kausap dito ni Satanas dito sa persona ng serpent ay walang iba kundi ang babae, Eve. Ang sabi po ng Genesis chapter 3 verse 1, sabi niya dito, "Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden?" Tunay nga bang sinabi ng ating Panginoon na ikaw ay huwag kakain o hindi ka maaaring makakain sa anumang puno sa halamanan? Dito po ay ang unang ginawa po ng kaaway ay the devil questioned the command of God. He questioned the command of God. Tunay nga bang sinabi ng Diyos? Dito hindi kinaklarify ng diablo kung ano yung commandment ng ating Panginoon. His intention was never to clarify. His intention was to confuse. At dito niya kinukuha si Eva sa kanyang isipan. The devil was trying to confound, to confuse the mind of Eve. Has God said? Talaga bang sinabi ng ating Panginoon? At dito ay nais ng ating kaaway na ang isipan ni Eva ay tunay na malito, malansi. At ang sabi po ng salita ng ating pong Panginoon, ay yung kanyang question na yun na had God said, ay kanyang dinugtungan ng you shall not eat of any tree in the garden? Has God said, has God actually said, you shall not eat of any tree in the garden? Kapatid, yun ang tanong ng kaaway dito kay Eve. And the enemy was trying to sow seeds of doubts sa puso ni Eva. Has God said, you shall not eat of any tree in the garden? Dahil ang kaisipan nito, ganito kapatid, kung ang Diyos ay maaring magbawal sa tao na hindi siya maaring kumain sa isang puno, dito ay ini-imply ni Satanas na if God
can prohibit His creatures not to eat from a single tree, then it is also possible that He can prohibit them from eating from all of the trees. Kung kayang ipagbawal ng Diyos sa inyo na hindi kayo pakainin sa isang puno, ay ibig sabihin, kaya niya rin ipagbawal na sa lahat ng puno ay huwag kayong pakainin. So He was trying to make Eve doubt the goodness of God, the love of God, the wisdom of God. Mga kapatid, humahanap siya ng butas. Mga kapatid, He was trying to make Eve doubt the very command of God. Dahil kapag sinabi ni Eva na, yes, hindi kami pinayagan ng Panginoon na kumain sa lahat ng puno, ang ibig sabihin nun, Satan now has the chance to say to Eve that God is a cruel God. Okay. Amen? Amen. Pagka sinabi naman ni Eva na, no, ang bilin sa amin kumain kami sa lahat ng puno, di ibig sabihin, pwede kang kumain sa tree of knowledge of good and evil. So, talino, napaka-tricky, napaka-crafty ng kaaway. And so, we must always guard our minds. Is that an amen? Amen. Dahil yan ang entry point ng kaaway. Dito, nagbili ng ating Panginoon sa mga Kristiyano sa pamamagitan ni Apostle Paul in Romans chapter 12. Ang sabi niya rito sa mga mananampalataya that we must renew our minds. Hallelujah. That we should not be conformed to the standards, the principles, the philosophies of this world, but that we must renew our minds. So, dito sa mundong ito, kumikilos ang kaaway. Mga kapatid, ang kanyang prinsipyo ay walang iba kundi mabuhay ka sa iyong sarili. That was the very nature of his temptation kay Eva at kay Adam, at that was the very nature of his temptation doon sa Son of God habang siya ay nasa wilderness. Mga kapatid, tingnan nyo ang sinagot ng ating Panginoon sa kaaway. It is written, it is written, it is written. No, it was never, the Lord was never teaching us to just memorize the scriptures so that we can confess the scriptures, but that He was teaching that He was walking in the fullness of the will of God. He was guarding His mind. Hallelujah. And that should be our very same attitude in life. Dahil hindi natin alam kung kailan tutokso ang kaaway, kung kailan ka guguluhin ng kaaway. Anything that leaves any mark or taint of confusion or darkness in our minds concerning God and His will, yun ay gawa ng kaaway. Amen. Mga kapatid, kapag yung isip mo ay nagulo, para bang inaalis nito ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Ang kaisipan na to ay tunay na nilalansi ka at dinadala ka sa isang lugar na kung saan i-questionin mo ang kalooban ng Diyos. Tatanungin mo at tunay na ikaw ay mag-aalinlangan patungkol sa kabutihan ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, kapatid, ang kaisipan na yan ay hindi galing sa ating Panginoon. Yan ay panggugulo ng kaaway. Next, the devil attacked the very truthfulness of God. He did not only question the will or the command of God, but he attacked the very truthfulness of God. Ang sabi niya doon ang sabi ng woman sa kanya ni Eva sa verse 2, and the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. Verse 4, but the serpent said to the woman, you will not surely die. There you go. Nilabas na ng kaaway ang tunay niyang character. He is an enemy of God. Nung sinabi ng ating Panginoon that you will surely die, si Satan naman kinontra yung sinabi ng Panginoon, you shall not surely die. And anything, remember this, my brothers and sisters, remember this, anything na kumukontra sa salita ng Diyos,
Anything that opposes the will of God, anything that opposes, antagonizes the Scriptures, my brothers and sisters, is a direct attack on the credibility, on the character of God. Amen. That is the very nature of the attack of the enemy. Ngayon, makikita natin dito sa mundong ito, there are so many principles and philosophies, so many sciences. Alam niyo mga kapatid, lahat ng mga philosophies na pinag-aaralan ng tao, which is anti-biblical, which is anti-God, and anti-Christian, my brothers and sisters, are not just philosophies to be studied. Hindi lamang ito mga principles and philosophies na pwede nating i-classify dito sa larangan ng pag-aaral na to. Hindi lamang ganun yun kasimple. They are the very representatives of the thoughts of Satan that attack the character of God. Kaya kinakailangan tayong magbantay. Ang sabi ng salita ng Diyos that we should be sober and vigilant for your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. At ang dapat nating bantayan ay yung mga kaisipan na dumadating sa atin. Pilit ba tayong kinukuha ng kaisipan na yan upang questionin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos? So, I do not believe that doctrine is such a small thing when it comes to the Bible. Sabi ng marami, oh, we do not need doctrine. We do not need right teachings. We do not need the teachings of the Bible. We do not need any creed. What we need is just Christ alone. No, you cannot separate Christ from right teachings. Is that an amen? Ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, sabi niya, guard your doctrine and your life. Above all, guard your heart. Ang sabi ng Proverbs chapter 4. So we must be guarding what we are believing. Hallelujah. And here, my brothers and sisters, Satan was attacking, was launching a direct attack against the character of God. So ito po yung dapat po nating bantayan. He did not only question the will of God, he did not only attack the very character of God, the truthfulness of God, but that Satan also substituted his own lie. Pagkatapos niyang atakihin ng Diyos, ay magsasubstitute siya ng kanyang sariling kasinungalingan. It has a form of godliness. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, yung kasinungalingang ipapalit ni Satanas sa inyong kaisipan, in replacement or as a substitute for the Word of God, has a form of godliness. Meron itong anyo ng kabanalan. Pero ang kanyang taglay ay anyo lamang. Anyo. Kunyari, ito ay may anyo ng kabanalan. Ngunit, sa katotohanan, ito ay twisted truth. Ito yung katotohanan na kanyang pinilipit. Ito yung katotohanan na kanyang sinira. Kaya yung katotohanan na ay hindi talaga katotohanan, ito po ay kasinungalingan. Is that an amen? Amen. 99% water and 1% poison, I will not drink it. Alright? Amen. 99% water and 1% sewage, I will not drink it. Alright? Dahil yun ay mayroong halo. Yun ang ipinalit ng kaaway sa kanya. Sabi niya, you shall not surely die, for God knows that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil. Oo nga, magkakaroon ka ng knowledge of good and evil, sa araw na yan ay kainin mo, subalit ikaw ay mamamatay, unang-una, spiritually. Mga kapatid. And so, dito magaling ang kaaway, sapagkat ang kaaway gumagamit din ng mga verses, ng mga scriptures. Ginamitan din ng diablo si Christ ng scriptures dito sa wilderness. And wala tayong match dun sa talino niya. If God is not with us, is that an amen? Yeah. Kaya kinakailangan mga kapatid, all the more kinakailangan nating saliksikin ang salita ng ating pong Panginoon.
all the more we must seek the Bible. Because in the Bible, God's heart is revealed, God's will is revealed, God's ways are revealed in the Bible. Kung ang ating pong inaasahan bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ay yung mga kasabihan lamang, let me warn you, ganito nabubuhay ang napakaraming Kristiyano. Nabubuhay sila dun sa mga kasabihang napapakinggan nila. From different sermons, from different preachings, they do not take their time in opening the Bible. Kasi ang sabi ni pastor, ganito. Kasi ang sabi ni kapatid, ganito. Kasi ang sabi ng aking napakinggan ay ganito. But have you checked the Bible lately? Ganon ang attitude ng mga Berean Christians. Nangangaral si Apostle Paul, and yet they have the scriptures. They check the scriptures. If what the Apostle Paul was saying was true, they have the Bible with them. They know the Bible. They know the scriptures. Is that an amen? Amen. Kaya we must keep the word of the Lord in our hearts. Thy word have I hid in my heart. Is that an amen? Amen. Let me tell you something, my brothers and sisters. Hallelujah. Ang isang tao na kilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na salita. Hallelujah. As the Holy Spirit gives him guidance, meron siyang pananggalang at meron siyang weapon against the enemy. And his weapon is none other than the word of the Lord, the sword of the Spirit. Amen. Hallelujah. Hindi natin tatapatan ang atake ng dyablo sa pamamagitan ng ating sariling philosophy, ng ating sariling psychology, ng ating sariling psychiatry. Ating tatapatan ang anumang pag-atake ng dyablo sa pamamagitan ng living, active, powerful Word of God. Amen. Hallelujah. Is that an amen? Amen. Hallelujah. Mga kapatid, kaya po mag-ingat po tayo. Mga kapatid, dahil napakarami ngayong nagka-counseling and they try to counsel according to the pattern of this world. Ano bang problema ng taong yan? Ganito ang problema niyang pastor. Ang kanyang buhay punong-puno ng galit, ang kanyang buhay punong-puno ng inggit, lahat ng it nasa kanya na. Ano? Pagkatapos sasabihin ay, sige, ano bang naging family background niya? Ano bang sitwasyon niya sa buhay? Ano bang sitwasyon niya sa bahay? Ano bang kanyang ginagawa? Saan ba siya nanggaling? Saan ba siya nag-aral? It's all psychology. If it trace kung ano yung pinanggalingan mo, no, ang sabi ng salita ng Diyos, ang tao ay nagkasala laban sa Diyos at maliban na siya ay isilang na maguli, ay walang solusyon sa kanyang kasalanan. Amen! Hallelujah! Amen! That's the gospel of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Secular psychology and secular psychiatry cannot help the predicament that man is in, my brothers and sisters. The only solution is none other than Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The blood of our Lord Jesus Christ. The power of the Holy Spirit. Hallelujah. He had come to set the captives free. Amen. Hallelujah. So when the devil substituted his own lie, nung pinalitan ng kaaway ang salita ng ating Panginoon at pinalitan niya ng kanyang sariling kasinungalingan, may dalawang bagay siyang ginawa. Yung kasinungalingan kanyang ipinalit ay intended to do two things. Number one, his lie has intended to make forbidden things appear desirable, and to make desirable things appear to be forbidden. Sa madaling sabi, dun sa kanyang pagsasubstitute ng lie kay Eva, sinasabi niya kay Eva, ang dapat mong kainin ay yung bunga ng punong ipinagbabawal. And indirectly sinasabi niya, wag na wag kang kakain sa puno ng buhay. Kaya niya pinapalitan ang kanyang kasinungalingan upang hindi tayo patuloy makipag-commune kay Christ. Upang hindi si Christ ang patuloy na malasap at doon sumagana ang ating kaluluwa. Kundi upang bahiran
ang pagiging Panginoon ni Kristo sa ating buhay, ang pagiging buhay ni Kristo sa atin. Binabahiran nyo ng kaaway. At ang nais ng kaaway ay ang i-desire natin ay yung mga bagay na hindi si Kristo. Sinasabi ng kaaway, wala kang mapapala kay Kristo. Wala kang mapapala sa prayer, wala kang mapapala sa fellowship mo sa Kanya. Ang tagal mo nang ginagawa yan, pero ano ka ngayon? Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Tumingin ka sa salamin, kawawa ka naman. Ganon ang ginagawa ng kaaway. And by his lie, he wants the truth to appear as a lie. And he wants the lie to appear as the truth. Amen. He wants to make the forbidden things to appear as desirable things, and he wants to make the truth appear as a lie, and he wants to make the lie appear as a truth. Binabaluktot niya yung diretsyo at kanya namang dinediretso sa iyong paningin yung baluktot. Yun ang ginagawa ng kaaway. Kaya ngayon, mga kapatid, kapag iyan ay iyong kinain, kapag pinaniwalaan mong kaaway, ang iyong buhay ay isang twisted life. Ang iyong buhay isang corrupted life. Ang iyong buhay hindi yan lalakad sa kalooban ng ating Panginoon. At yun ang nangyari kay Eva. Genesis chapter 3 verse 6. Ang sabi po ng salita ng Diyos, so when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruits and ate. Sabi po ng salita ng Diyos. Napakaraming bagay po nakapaloob doon, mga kapatid. Let us look at the sin of Eve first. Let us look at the sin of Eve. Dito po sa binasa nating verse, meron po siyang outward act of sin. Right? Meron siyang panlabas na kilos at panlabas na gawa ng kasalanan. Ano yun? Kinuha niya yung bunga at kinain niya. Yun ang panlabas na kilos ng kasalanan. Pero nais ko pong tandaan natin ito, kapatid. Nais kong maunawaan natin ito. Yung nangyari na yun kay Eva ay isa lamang resulta ng isang nauna ng kaganapan. Ang ibig sabihin, bago niya kinuha at bago niya kinain, bago niya ikinilos, i-demonstrate ang kasalanan, meron na munang unang naging kaganapan o pangyayari sa kanyang loob, sa kanyang puso. Mga kapatid, nagkaroon muna ng spiritual defection. Nagkaroon ng